pumasok sa 2015, ma-evaluate natin ang ating mga sarili. Okay ba yan sa inyo? No, pagbulay-bulayan natin, saan ba ako lalago pa? Ano ba ang mga area ng buhay ko na maaari pang madagdagan, na ako'y makapag-improve? At anong mga area ng buhay ko ang dapat ko nang takyasin, alisin na yan sa buhay ko. So wag po tayong matapos ang taon na to na hindi tayo nag-i-evaluate. Okay ba yun sa inyo? Amen, di ba? Kasi sayang yung panahon dahil may mga planong magaganda ang Panginoon para sa church. So naririto na po tayo sa tinatawag ng Biblia ng mga huling araw or end times. Nakikinig pa lahat. Sana nakikinig. No? End times. No? Konting panahon na lang at babalik na muli ang Panginoon. Pangako niya yan. At kung mayroong nangako na hindi napapako ang Panginoon. Nakasulat po yan sa Bible, hindi po yan kwento. 1 Thessalonians chapter 4. Yan po ay nadidiscuss na rin natin. Pero ang question po ay, handa na ba tayo? Anytime na dumating ang Panginoon, no, at ra-rapture niya yung church, aalisin na tayo dito. Diba? Handa na kaya tayo. So kaya tayo nagpupunta sa church, kaya tayo nagpupunta sa ating mga cell meetings para tayo ay maghanda. Anumang oras ay maaari na tayong kunin ng Panginoon. Nasa church, buo. No, lahat ng mga Kristiyano nagmamahal sa ating Panginoon. Pero in the meantime, nakita po natin na sumasagsag o dumadami ang kasamaan. No, makinig lang kayo ng manood kayo ng balita, makinig kayo sa radio or magbasa ng newspaper. Grabe ang mga mga harassment, no? Kaharasan, lalim. No? Diba? Parang it's a common thing. Ito na po yung mga senyales ng panahon. Pero ang sinasabi ko sa inyo, ang church ay binuo ng Panginoon because the church is the safest place that you can be. Ang church ang pinaka-safe na lugar. Dahil dito po, ang mga taong nagmamahal sa Diyos ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon. Amen? Binibigyan niya tayo ng divine protection. Binibigyan niya tayo ng divine provision. Nagkakagulo na sa labas, nag-aaway-away na, nag-aagawan na, whatever, di ba? Pero sa church, pag ikaw ay kontento, ang buhay mo sa Panginoon ay sinapit mo na sa Panginoon, sabi mo, Lord, take over my life. Meron po tayong kasigurudahan na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Amen. No, kahit kayo ay mag-aral sa iba't ibang mga eskwelahan, wala pong pinag-aaralan doon supernatural. Sa church lang yan. And our church, JCSGO, we are preaching the uncompromised Word of God, including yung mga supernatural things ng Panginoon, including the miracles of God. Amen. We teach on faith, we teach on the strength of the Bible, the Word of God, and the power of the Holy Spirit. Kaya I tell you, the church is so powerful. Kaya ang hamon po sa atin ng Panginoon, tanggapin natin yan. No? Hindi na tayo naglalaro ng simbahanan. Pupunta ka sa church Sunday, tapos lalabas ka, pagdating ng Monday, balikan na naman sa dati mong rota ng iyong buhay. No? Parang walang nagbago, walang nadagdag sa'yo. Pero sa church Sunday pa lang, nire-refresh ka na ng Panginoon. Sunday pa lang, pinapalakas na ang iyong puso, pinapalakas na ang iyong buhay. Binibigyan ka ng pag-asa. Sinasabi ng Panginoon, akin ka, anak. Diba? Kahit anong gawin mo, akin ka pa rin. Amen! At ako ang magtatanghal sa'yo. Ako ang magbibigay sa'yo lahat ng mga pangangailangan mo. Amen? Praise God. So, masayang naririto tayo sa church. Huwag tayo magsisi na, bakit pa ba ako nakapunta pa sa church? Dapat natutulog na lang ako ngayon, di ba? Masaya po at maayos. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 20, where sin abounds, grace abounds much more. We will see that sin will abound. Ang kasalanan, ang paggawa ng kasalanan ay magiging matindi. Ang tao, mawawala na sila ng moral standards. Kung ano na lang ang gustong gawin nila, pwede. Hindi na nila binibigyan ng panahon,
o ng atensyon ang gusto ng Panginoon. Hindi nga sila nagbabasa ng Biblia. Dito na po papunta ang mundo. But praise God! Hinana pa rin niya tayo, hindi niya tayo pinabayaan, nagtatag siya ng body of Christ, which is the church. Amen! And where sin abounds, the grace of God abounds more. Kahit pagsama-sama, lahat ng kadiliman, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo Jesus, kung ikaw ay nagmamahal at umiibig sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon na ang biyaya niya ay aapaw ng aapaw para sa iyo. Hallelujah! His grace abounds. Amen. Hallelujah. Kahit pagsama-samahin nila lahat yung mga demonyo na yan. Pag ikaw ay tumatayo sa harapan ng Panginoon at umiibig sa Panginoon, ang sabi niya, ang biyaya ko ay hindi ka iiwan. Amen. Sa simula nang tanggapin natin si Jesucristo sa ating mga puso, ay kasama na natin siya sa ating paglalakad. Amen. Gusto kong pag-usapan natin ang paglalakad. Ako mahilig akong lumakad. Naglalakad ako pwede from Cubao to Marikina. Kaya ko yan. Amen? Praise God. Naglalakad tayo. It's a gift. No? What does it mean to walk with God? Alam niyo, sa mga huling araw na to, kagaya ng kinanta natin kanina, days of Elijah. These are the days of Elijah. Kailangan marunong tayong lumakad na kasama ang Panginoon. Maraming tao naglalakad nga pero iniiwan nila ang Diyos. Minsan nakakalimutan nila. Minsan ini-snub nila. Or minsan kinahihiya nila na kasama nila ang Diyos. So, kailangan matutunan po natin paano ba tayo maglalakad kasama ang Diyos. Tingnan po natin ang mga kasagutan nito sa pamamagitan ng pagtunghay natin sa ilang mga halimbawa sa Biblia. Number 1, marami pong mga taong dinescribe na walking with God sa Biblia. Isa na po dito ay si Enoch. In Genesis chapter 5 verse 24, after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 years at buong panahong yon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Enoch ay isang prototype ng rapture. Ito yung sinasabi ko kanina na rapture. Nawala si Enoch. Hindi nila matrace, wala siyang naiwan na katawan niya or anything. And the Bible says, God took him. Prototype of rapture. Dati noon, isa-isang tao lang kinukuha ng Panginoon. Diba? Pero ngayon, ang plano ng Diyos, in the last days, ang kukunin niya ay ang buong church. Ikaw ang church, ako ang church. Amen? Tayo mga nagmamahal sa Panginoon. One day, when things gets worse, bago dumating ang reign ng 666, the Antichrist, tatanggalin na tayo dito ng Diyos. Hindi na tayo dadaan pa doon sa mga kasakit. Kung naghihirap ngayon ng maraming tao, wala yang in comparison sa gagawin ng Antichrist sa mga tao. Ang Antichrist ay si Satanas. At hindi siya magbibigay ng awa. Amen? So yun po ang plano ng Panginoon. He will rapture the church. At praise God, naririto na tayo ngayon, nag-aaral na tayo, sumasama tayo sa church, we're followers of Jesus. Natututunan natin ang mga bagay-bagay na prinsipyo ng Diyos para sa ating buhay. Tumatalino tayo, nakikinig tayo, amen? At nagpubulay-bulay tayo sa mga ninanais ng Panginoon. Amen. Praise God. So, Enoch walked with God. Nung pinag-aaralan ko po ito ay, of course, binasa ko rin po ang verse 1. Ito pa ay tungkol sa lahi ni Adan. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan.
Sila'y nilikha niya na lalaki at babae. Sabihin niyo ngayon, lalaki at babae. Nilikha daw ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Wala na siyang dinagdag pang iba. At matapos pagpalain, iba na yung nag-imbento. Diba? Nagdagdag pa ng gender. Okay? Gawa na ng tao yon, hindi na gawa ng Diyos yon. At matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 years nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon, 800 years na buhay si Adan. Na nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang, si Adan mismo namatay sa gulang na 930 years. Genesis 5 verses 1 to 5. Wow! Amen. Sabi ng Lord, kailangan ito mahabang buhay na para dumami ulit ang mga tao. Sa ating kapanahunan ngayon, the Bible says that a man or a woman can live up to 120 years. Hallelujah! Kaya sa ating mga seniors dyan, palakpakan naman natin si Lord. Amen! Hallelujah! 120 years! Pag 60 years old mo, middle age ka pa lang. Diba? Kung tayo po ay naglalakad sa Panginoon. Pero kung gagraduate ka na, tapos na yung mission na dito, okay na rin yun. Basta Kristiyano ka, nagmamahal sa Diyos, alam natin, uuwi na tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Na wala ng luha, wala ng pasakit. Amen. Nandoon ang kagalakan ng Diyos. Amen. Yung pinaghahandaan natin, makikita natin. Ang pangalawang tao na naglakad kasama ng Diyos ay si Noah. Noah is also described as a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. Genesis 6:9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Nabuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. At laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. This was the time of Noah. Parang descriptive din to sa mga panahon natin ngayon. Diba? Karamihan po ng mga tao, wala na silang moral standards. Hindi na nila kinoconsider, no, ang Diyos at kanilang kapwa. Basta masatisfy yung kanilang sarili, okay na sa kanila yon. They don't care. Ganito po ang sitwasyon noong panahon ni Noah. So the heart of God was grieved. Talagang nalungkot ang Panginoon. Pero despite ng kanyang kalungkutan, iniibig pa rin ng Panginoon ang tao, ang sangkatauhan. Ayaw niyang mawasak ang sangkatauhan. Mabuti na lang nakita niya si Noah na naglalakad, na umiibig sa Panginoon, matuwid ang kanyang lakad. Amen. Sa sinabi ng Diyos, hindi ko pwedeng bigyan ng chance ng mga tao. Kaya kinausap niya sa Noah, magtayo ka ng arko. At sabihin mo sa mga tao, pagdating ng panahon, aakyat na sila, sasakay na sila sa arko para magkaroon sila ng salvation. Diba? Para magkaroon sila ng kaligtasan. Dahil uulan ng malakas at magbabaha at lalamunin ng tubig ang buong daigdig, mamamatay sila. Si Noah ay sumunod sa Panginoon. Noong una sabi niya, Lord, paano naman ako magtatay ng arko? Wala namang ulan. Hindi naman nag-uulan dito. Saan ko ilalagay yan? Kaya doon siya nagtayo sa tuktok ng bundok. Pinagtawanan siya. Diba? At nung malapit nang matapos yung arko, sabi ng Diyos, imbitahin na yung mga taong yan. Pumunta ka na sa mga barangay. Pumunta ka na sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Imbitahin na yung mga taong yan. Pumunta na sila, umakyat na sila sa arko dahil may malaking sakuna na mangyayari. Babahain na ang buong mundo. Nagbigay ng warning ang Diyos. Subalit, alam niyo ba ang nangyari? Pinagtawanan pa si Noah. Ayaw ng mga tao. Nagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. Inuman,
Walang taros na kainan. Kung kumain ng kanin, 3 kaldero. Ang ulam, sinigang na baboy. May kasama pang chicharon. Kain ng kain, party ng party. Ginawa na nila lahat ang masasatisfy ang kanilang mga laman. Tawanan sila ng tawanan, sugalan ng sugalan, at iba't iba pang mga bisyo. Kaya may pinagmulan yung mga bisyo na yan, no? sa nature ng tao. Diba? Sabi ng Diyos, eto na ang kaligtasan, umakyat na kayo. Ayaw nila. Alam niyo, umakyat sa arko na masunurin, yung mga hayop. Sabi ko sila, dalhin mo yung mga hayop dito, pero by pero. Dumating mga elepante, umakyat sa arko. Dumating ang mga giraffe, dumating ang mga aso, pusa, daga, ipis. Diba? At dumating din yung snail. Ano ba yung snail sa Tagalog? Suso. Pinakamahina siguro yun. Pinakahuli siguro yun kasi mahina maglakad din. Pero pumunta sila sa arko. Ang tao lang matigas ang ulo. Wala akong panahon dyan. Enjoy na enjoy kami dito. Anong sinasabi mong uulan? Anong sinasabi mong baba? We don't believe you. We don't believe in salvation. Masisave ako ng sarili ko. Hindi mo ba alam, mayaman ako, magaling ako, matalino ako, guwapo, guwapa. Ano pa kailangan ko salvation? Pero nung lumakas na ang ulan, tumaas na yung tubig. Alam niyo yung nangyayari? Kumatok sila sa arko. Sabi, pagbuksan mo kami, Noah! Pagbuksan mo kami, Noah! It was too late. Nagsara na yung arko. At doon nabasahin niyo na lang sa Bible. Ano ang nangyari doon? But it was God's love na sinave pa rin niya ang sangkatauhan. Kung titignan po natin ito, Noah's Ark can be compared to a church. Amen? Ito na yung mga panahon na nagtatawag na ang Panginoon. Sinasabi niya, dalhin niyo na ang mabuting balita ng restoration sa mga tao. Dalhin niyo na ang mabuting balita na ako ang Diyos na nagbibigay ng biyaya para sa sino mang lumalapit sa akin. Dalhin niyo na ang balita na merong kagalingan sa aking pangalan. Dalhin niyo na ang mabuting balita that I can provide for all your needs. Amen. This is the church. This is the end-time church. So ating responsibilidad ay magtawag tayo ng mga tao, mag-invite tayo ng mga tao so they can hear the uncompromised word of the living God. Amen. Madali lang magkaroon ng reliyon. Okay lang may reliyon ka. Pero it should go beyond that. Dapat po may relasyon tayo sa Diyos. Amen. Ang reliyon kasi parang sabihin mo na maka-Diyos ka lang. Pero ang relasyon, ikaw ay umiibig sa Panginoon. At naintindihan mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Binuwis niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Upang ikaw at ako ay mahango sa mga sumpa ng kasulatan. Amen. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama niya sa kanyang tahanan. Amen? Praise God. Kung wala si Jesus Christ, wala tayong kapag-asa. Masaya tayo. May trabaho tayo, may negosyo tayo, may pamilya tayo. Pero pag dumating na ang panahon na matatapos na ang buhay mo, saan ka pupunta? Religion cannot save you. Structure, okay, that's fine. Pero sa Yesu Kristo lang ang makakapagligtas sa atin. Kung di mo kilala ang iyong Panginoon. He is the only way. He is the truth. Marami pa tayong makikilala sa Panginoon. Marami pa tayong matutunghayan sa puso ng Panginoon. Amen? So ito po yung church, nagtatawag na tayo ng mga to. So sana po maging seryoso tayo. These are the end times. Last days na po. Kamusta naman yung pamilya natin? Pinagpipray ba natin sila? Kasi natin, kalabang ko yung pamilya, inaagawan ako ng lupa niyan eh. Kaya mo na punta sa impyerno yan. Hindi po, dapat pag-pray na natin sila upang sila ay maligtas at mag-share ng lupa sa inyo. Amen. Kamusta naman yung mga office mates natin?
Kaaway niyo ba? Or kilala ba kayo doon na Kristiyano kayo? Or agent kayo doon? Hindi nila alam na born again ka. Walang nakakaalam na mahal mo si Lord. Ikaw lang. Praise God. So yun po ang nangyari. This is the Church of the Living God. And we're so blessed, naririto na po tayo sa kaunawaan, katotohanan, nakilala natin ang Panginoon at na lahad sa atin ang kanyang salita, ang Biblia. Amen. So nagkaroon tayo ng pagbabago. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa atin. Siya lang makakapagbago sa atin. The power of the Holy Spirit. Kahit mag-New Year's resolution ka, taon-taon, pagdating ng February, wala na. Hindi na ako magsusungit. Okay? Hindi ka masungit ng December. January, pag February, balik ka na naman sa kasingitan mo. Mas mataray pa sa dati. Hindi na ako iinom. Yan, madala siya, di ba? Pagdating ng February, umiinom na naman, mas masahol pa. Only God can change us. Only God can touch your family. Only God can touch your children. Can touch your businesses. Amen? Only Jesus can do that. Isa pang tao na lumakad kasama ng Panginoon ay si Micah, chapter 6, verse 8. Si Micah isang propeta, nagbigay siya ng glimpse into God's desire for us. Sinabi ni Micah, kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin. Micah chapter 6, verse 8. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? Ano daw ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Basahin po natin ang sabay-sabay. To act justly, malakas. To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Pinarating ng Diyos kung anong uring lakad ang nais ng Diyos sa kanyang mga tao. Hindi pinagkait sa atin ng Panginoon, itong nais ko para sa inyo. Sa ating wika, basahin natin Micah chapter 8 verse 6, chapter 6 verse 8, ituro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sana po ay maitanim yan sa ating mga puso. Walking with God is not an activity reserved for a select few. Hindi po ito para sa iilang tao lamang. Hindi ito para sa mga pastor niyo lang or mga leaders niyo lamang. Okay? God desires all His children to walk with Him. Amen. Nais niya na lahat tayo ay lalakad kasama niya. What happens when we walk with someone? Na-try niyo na bang mamasyal na kasama niyo yung mahal niyo sa buhay? Kasama yung lola niyo or yung magulang ninyo. Kala niyo boyfriend ang kasama. Kasama ninyo ang sposo ninyo or girlfriend ninyo or boyfriend ninyo. Ang sarap maglakad, di ba? May kasama kang mahal sa buhay kasi kikwentuhan kayo, tatawanan kayo, di ba? Nag-open kayo ng heart. Uso pa ba yan ngayon na nag-uusap-usap ang mga tao or sa Facebook na lang kayo nag-uusap? Tell me. Maganda rin nakakapag-usap tayo ng personal. Di po ba? It's a exchange of heart. Nag-share po tayo ng ating mga puso. Yung attention natin ay nakafocus sa taong kausap natin. Tama po ba? Pagkasama natin siya, parang wala ka ng ibang na nakikita kundi siya. Diyos, cheesy. Diba? Parang lumabo na ang lahat. Siya na lang yung kausap mo. Masarap nun. Amen! Kaya pag nag-uusap kami ni Bishop J, di ba? Talagang nag-uusap kami ng masinsinan. Minsan masingganan. Pero most of the time masinsinan. Nagtatawanan kami. Naaalala namin yung nakaraan. Alam niyo naman, di ba? The memories and all. Okay? Nagpapaalalahanan kami sa... It's an exclusion of everything else. Okay? And you notice the beauty around you pagkausap mo yung mahal mo. An occasional distraction. Talagang nadidistract kayo pero nakakabalik kayo ulit.
And you share together. You are in harmony. You both enjoy the peaceful camaraderie. Diba? Kasi yung kausap mo, hindi mo kayo nag-aaway. Kasi pagka-away, parang ayaw mo nang kausapin eh. Meron ba ditong gusto-gusto nakikipag-away araw-araw? Di ba nakaka-stress yun? Diba? Meron ba ditong gusto ninanag mo na lang yung esposo mo araw-araw? O ikaw ha, yung sweldo mo ha, sweldo bukas, huwag mo kakalimutan i-entrega sa akin lahat yan. Lahat-lahat, up to the last centavo, okay? Naiintindihan mo, yun ang mga klaseng usapan. Para hindi na mag-enjoy iyong kaibigan or iyong mister pagka ganun usapan. Walking with God is like that. Na talagang nakatutok tayo sa Panginoon, yung ating atensyon ay nasa Kanya. It's an intimate heart relationship through faith. Sabi pa sa Hebrews chapter 10, verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Pagkausap natin ng Panginoon, meron tayong kumpiyansa na tinatanggap tayo ng Diyos. Hindi na tayo natatakot sa Kanya. Kung nagkasala man tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at anong ginagawa ng Panginoon? Pinapatawad niya tayo. Hinuhugasan tayo ng Kanyang banal na dugo. Binibigyan tayo ng tubig, pure water of the Holy Spirit. Amen? At niyayakap niya tayo sa niya, anak, tagal na kitang hinihintay. I miss you. Diba? Minsan galit na galit tayo sa Lord. Maalis tayo sa Panginoon. Inisisi natin siya. Pero pagbalik mo, alam mo, naghihintay si Lord. Yayakapin ka pa. Amen? At yung konsensya mo ay uhugasan niya. Ganun ang Panginoon. So we walk with Him. Amen? Praise God. Sabi po sa Hebrews 10:22 sa ating sariling wika, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Hallelujah! Ganun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. So huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos. Huwag tayong matakot na lumakad kasama ng Panginoon. Knowing Him, hearing His voice, sharing our hearts with Him, and seeking to please Him become our all-consuming focus. Magbigay tayo ng time na nakikipag-usap tayo sa Lord. Hindi ka busy ka pagdating mo sa umaga, busy ka na agad. Natutulog ka na, busy ka pa rin. Wala nang oras na hindi ka busy. Alam niyo, binigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours. At least 10% of that, bigay mo naman sa Panginoon. Thanks mo sa Lord yun. Amen? At least you have 2.4 hours na bigay natin sa Panginoon. Miski hati-hati mo dyan, bigay mo sa Lord. Kausapin mo siya. Pag natatraffic ka sa FX, kausapin mo si Lord. Wag lang masyado malakas kasi baka sabihin ng katabi mo, sinasabi nito. Hindi pala nagpe-pray in tongues na. Diba? Meron kang mga hinihintay, buksan mo yung Bible mo, Lord, kausapin mo ko. Diba? I-meditate mo, mag-memory verse ka. Amen? We can do so many things. Huwag lang masayang yung oras natin, nakasama natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Meeting with Him is not an activity reserved for Sunday. Like this Sunday afternoon. Hindi lang pang Sunday natin kinakausap si Lord. Hindi lang sa prayer request natin sinusulat. Make it a habit to talk to Him every day. Develop an intimate relationship with Him, just like your friend. Nakakatawag ka sa kaibigan mo, nakaka-Facebook ka anytime. Tama po ba? Meron ba kayong mga taong gano'n na anytime pwede niyong tawagan? Siyempre, magulang niyo, pwede, di ba? Mga best friends niyo, tinatanggap yan. Mga pastor, tinatanggap yan. Diba, kahit antok na yung pastor naman, hello, ay pastor, meron akong problema. Yung kuko ko sa paa namatay. Ang laking problema, pastor. Namatay yung kuko ko. Big problem. Magsasandals ba naman ako? Makikita yung patay kong kuko. Anong gagawin ko, pastor? Ha? Anong sabi mo? Sinong namatay yung kuko?
bukas ng loob. Ganon din sa Lord. Malaki o maliit ng problema, maaari tayong lumabas. Si Lord pa naman, walang break, hindi siya natutulog. Pwede natin katukin yung kanyang trono. We go to Him with confidence in our heart. Father, in the name of Jesus, I come. Anong nangyayari? Bumubukas yung pintuan ng langit. Shh! Come in, my daughter, my son. Halika, pumasok ka. Maglahad ka ng iyong puso. Ganun dapat natin kakilala ang Panginoon. Hindi siya mahirap lapitan. Wala nang protocol-protocol. Sabihin niyo lang sa pangalan ni Jesus, bubukas na ang kalangitan para sa iyo. Try it. Walk with God. It's wonderful to walk with God. Amen? Praise God. Sabi po ng isang Bible scholar, sabi niya, the goal of every Christian, si A.W. Tozer, the goal of every Christian should be to live in a state of unbroken worship. Hindi na nasisira yung worship natin, hindi na nagpatlang-patlang. This is only possible when we walk with God. Kahit sa office ka, alam mo, kasama mo ang Diyos. Di ba? Kahit ginagawa ka, kasama mo ang Diyos. Magsasabit ka ng report, kasama mo ang Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, di ka nagre-reklamo. Hello? Pag sa school ka, masipag ka dahil mataas ang tuition fee. Diba? Nag-aaral kang maigi. And this is only possible when we walk with God. Worship is not just singing. Our very life is worship. Ang sarili nating buhay ay worship. Kaya may makikita kayo mga Kristiyano, kung ano sila sa church, ganon din sila sa buhay na paglabas. They're so kind. Maganda ang kanilang puso. Matulungin sila. Madali silang lapitan. Friendly sila. Hindi sila mainisin. Masipag sila. Dumadating sila sa oras na mga usapan. Amen? At humingi sila ng talino sa Diyos. Matalino sila. When you walk with God, bibigyan ka ng kakaibang katalinuhan ng Panginoon. So just as walking with a close friend requires saying no to many other things, so walking with God requires letting go of anything that would be a distraction. Kagaya ng lumalakad ka kasama ng kaibigan mo, you let go ng maraming distraction, ganun din po sa... For example, lumalakad ka nga, nagpapasyal kayo, ay naka-MP3 naman siya, nakikinig ng music o Christian music nga. Pero alam mo, pag may kasama kang ganun, may nakapasak sa tenga, tapos pa intak-intak pang ganun, parang mahirap kausapin yun. Tama po ba? O kasama mo, cellphone naman ng cellphone, sino-sino tinatawagan, from Russia, from China, mga tinatawagan. Maraming kayong mapapag-usapan nun. Tama, ang daming distractions. Ganon din sa Lord. So we set a time that we can talk to Him. You know, lahat ng mga issues ng ating buhay pwede mo. Many people attempt to walk with God, but they bring along so many things with them. Marami silang nakikinggan, marami may iniisip. Okay? For example, these are sins. Dala-dala natin yung mga kasalanan natin. Worldly entertainments. Parang yung puso natin talagang tibok na tibok sa mga worldly entertainments. Pag nandiyan na yung mga concert ng One Direction, talaga naman, hindi naman pakali. Kahit yung ticket, 6,000 pesos. Mangungutang pa yan para manood lang. No? And so many other entertainments, no? Na mga sine, na, minsan malaswa naman, entertain pa tayo. Or unhealthy relationships. Sometimes we walk with God, dala-dala pa rin natin ang unhealthy relationship. What I mean is, may asawa ka na, naliligaw ka pa ng iba. Nagte-text ka pa sa office mate mo, ang ganda mo kanina. Bagay na bagay yung damit sa'yo. At karamihan po sa mga married couples, hindi na nagsusuot ng wedding ring. Aminin. Merong pang balak na magpanggap na binata o dalaga. Amen. So we bring these things. Diba? Ikaw naman, hindi mo naman inuusisa. Yung mga nagte-text-text, kasi may asawa ba yan o wala? Ikaw naman, kilig na kilig. Kasi binibigyan ka ng atensyon.
you should, know where they're coming from. Amen? Amen. Yes, we walk with God. No? Iwanan natin ang mga bagay na ito. Unhealthy relationships. Huwag na natin pasukin yan. Amen. Yung isa nga lang, yung ibang mga lalaki, 5 asawa. 3, girlfriend, 6. Oh. Pastora, hindi mo ako masisisi. Alam mo naman, alam nyo, isang asawa mo nga na problema na dadagdagan mo pa. Ikaw din mahihirapan at the end. I tell you, mahihirapan ka. Susuko ka. Tahimik ang bayan. So, God is talking to us. Iwasan po natin yung mga unhealthy relationships because we cannot walk with God. Kung marami tayong dala-dala sa ating buhay. So sa araw na to, sa paghahanda natin sa 2015, the New Year, magtanggal na po tayo ng dapat nating iwanan, iwaksi, tanggalin sa ating mga buhay. They know these things that are not of God. Alam naman natin kasalanan yun, di ba? But they pretend everything is fine, lalo na sa ating mga Christians. So we can pretend that lahat naman okay. But the relationship is not satisfying to either of them. Sa Lord at sa iyo. Amen. To walk with God means that you and God are in agreement about your life. Amos chapter 3 verse 3. Can two walk together except they be agreed? Makakalakad bang dalawa kundi sila nagkakasundo? We walk in one vision, one mind, one focus. Kagaya ulit ng mag-asawa, bakit nagiging successful ang mag-asawa or yung lalaki or yung babae kapag meron silang agreement? Hindi ko sinasabi na walang problema. No? Yung mga problema, given na yan sa buhay natin. But we can talk about the problems. Amen? And at the end, we can agree on a point. Tama po ba? Pwede natin i-compromise yung iba nating pwedeng pag-usapan bilang mag-asawa. Hindi tayo yung asawang away ng away. Walang agreement mula umaga hanggang gabi. Parang aso at pusa. Walang agreement. So hindi ka nagiging successful. Hello? So kung ready kang mag-asawa, siguraduhin mo that you are ready to listen. You are ready to give in. You're ready to compromise some of the things. You have to listen. Amen? Nang sa ganon kayo ay nakakapag-unawaan at kayo ay nagkakaisa. Ganon din sa negosyo. Paano ka uunlad kung walang agreement yung mga kasamahan mo sa negosyo? Kanya-kanya. Diba? Kanya-kanyang kasikat, kanya-kanyang lakas. Pero kailangan po nag-agree tayo. Nakita ko po yan Ang success talaga ay nasa agreement. Yung church, paano magiging successful ang church kung di nag-agree mga pastors and mga leaders? Amen po ba? So kapag sinabi, ito po yung vision natin to win souls and make disciples. Pag nag-disagree yung mga pastors at ang mga leaders at ang mga disciples, walang mangyayari. Amen. Kapag sinabi ng inyong pastor, family pastor, we will pray for 3 people. Sa panglabas, sabi mo, oo. Pero sa loob mo, ikaw na lang, ayoko. Paano tayo magiging successful in the things of God? Amen. So we have to look inside. Lord, this is from you. Ito yung instruction mo sa amin. Sino ako para mag-disagree? Hindi ko pa nga natatry mag-share sa ibang tao, ayaw mo na. Kapag meron kayong ginagawang proyekto bilang church, give your best. Amen. You will see that God will bless you. You will see that the church will be blessed and we will move with the anointing of God. Hindi na tayo kontratista, kontra ng kontra. Sabihin ni Pastor Lerma, Pastor Romy, ito yung gagawin natin. Walang kikibo. Sabi niya, pero at the back of your mind, hindi ko kaya yan, Pastor. Hindi mo naman kakayanin yan. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Like our goal for this year, 2,000 disciples.
Wala yata nag-amen. 2,000 disciples, that's our goal. Na-receive natin yan sa Panginoon. Amen. Lord, we want to bring people. Sobra na yung lakas ng kadiliman. Ang dami nilang dinadalang tao sa kadiliman. What about the church? Gusto ba natin 3 na lang tayo, 4 na lang tayo together, happy together? We want to be a rescue team. Lalabas tayo sa labas. Magre-rescue tayo ng mga taong nawawala at nagwawala. Yan ang ating gawain. Amen? Hindi tayo mga sitting pretty sa church. Sila na lang yan. Basta kung gusto ko. Pag ayaw ko, ayoko. Pero ito sinasabi sa atin ng Lord, go and make disciples. Win souls and make disciples. Naiintindihan ba natin yun? Of course, naiintindihan natin yun. Sino ba nagsabi niyan? Si Pastor Lerma ba? Si Pastora Vicky ba? Si Bishop J ba? Of course not. Sinabi yan ni Jesus Christ. That's the Great Commission. Nung umaakit siya, sinabi niya, go and make disciples. Amen? Parang mahina. Amen. Parang dito lang. Amen. That's it. We have to understand this. Para na sa ganon, ang lakad natin sa Panginoon. Wala na tayong extra baggage. Lord, sinabi mo to, I will do it. Itong narinig ko, Panginoon, I will do it. I will walk with you. Amen? Praise God. To walk with God means you have to be aligned your will with His and seek every day to consider yourself crucified with Christ. Ito po yung turning point sa ating buhay Kristiyano. Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ngayon tayo mga Kristiyano na-realize natin na tayo dapat ang nakapako doon sa krus. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, siya na ang kumuha ng kaparusahan na yun. At ang nangyari doon, tayo ay naligtas. Nagkaroon tayo ng pagkakataong magkaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Amen. At dahil dyan, sinasabi po ng Biblia na Christ lives in us. Hindi na tayo yung nabubuhay sa ating sarili, sa ating mga laman. Amen? Patay na yung dati mong ugali. Pinurol na yung dati mong katauhan. Yung mga kasamaan sa ating buhay, pinurol na. Nakita niyo yung mga patay na nakaburol? Pag sinangkal mo yan, hindi mo binayaran yung utang mo. Alam mo, gagawin ng patay, gagawin lang yun. Papasangkal pa yung kabila. Pag sinabi mo naman, pinuri mo naman, alam mo, brother, pinupuri kita dahil, alam mo, hindi ko nasabi ko sa'yo, talagang napakaputi mong tao. Ano magiging reaction ng patay? Wala. NR. No? Purihin mo siya, sampalin mo siya, patay na kasi. Hallelujah. Amen. So we live for the glory of God. When the Bible speaks of walking, it often refers to a lifestyle. Because we can also walk in the ways of the world. Mas exposed na tayo doon. Papasalamat tayo sa Diyos na kinuha niya tayo, natawag niya tayo, may nag-invite sa atin, may nag-pray sa atin. Kaya ngayon sa mga panahon na to, naririto na tayo sa church at sa presensya ng Panginoon. Amen? It's a lifestyle. Ugali na po yan. So, i-develop po natin. Colossians chapter 3, verse 7. Therefore, put to death your members which are on the earth. Fornication, yung mga nag-live-in. Sabi niya, uso naman yan, pastora. Alam nyo, we have to know each other before we marry. Kasi hindi naman nagme-marry. Hanggang living in lang. So kung yan ang sitwasyon nyo, kung nagmamahalan kayo, pakasal na kayo. Kung hindi naman, maghiwalay na kayo. Huwag kayong mag-fornicate, huwag kayong magli-live-in. Hindi po kanais-nais yan sa harap ng Diyos. Pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo ng kapatawaran, patatawarin tayo ng Panginoon. Uncleanliness, passion, evil desire, covetousness, pagkaganid. Wala nang pinapaginipan araw-araw kundi pera. Hanggang yung mukha niya, yan na nga, diba? Na wala na siya iniisip.
which is idolatry. Pag yung parati palang iniisip natin, yun ang ginagawa natin, idolatry na yan. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. In the New Testament, walking with God often called walking in the Spirit. In the New Testament, walking with God is also known as walking in the Spirit. Sa Galatians chapter 5 verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So by this time, alam natin ang kaaway natin, kalaban natin, yung laman natin. Maraming gusto yan. Amen. At kung pababayaan natin, yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Yung laman natin, sinasabi, ako, kailangan ko na ng iPhone 6. Ako na lang ang walang iPhone 6 sa school. So mananaginip na ng iPhone 6. Sasabihin sa nanay, mangutang ka. Ibili mo ko ng iPhone 6 ngayon. It's the lust of the flesh. At marami pang iba. Alam niyo na yan. Hindi na natin kailangan memorize yan dahil maraming mga pastit na naririto ngayon. The lust of the flesh. Yan yung mga nag-aalipin sa atin. Hindi tayo makawala doon. But with the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, if you so decide and desire to walk with God, then makakawala tayo sa anumang mga talikala na nilalagay ng kaaway sa atin. Even yung mga pag-iisip natin na napakaliit, it's a poverty mentality. Takot tayo parati. Hindi tayo maka-progress. May pinapagawa ang Diyos sa atin, hindi natin magawa because, our thinking is very small. This time, God will give us a fresh revelation of who He is. He is the owner of the universe. Napakayaman po ng Panginoon. At sa paghingi po natin sa Kanya, pagtawag natin sa Kanya, sumasagot po ang Panginoon. Amen? To walk with God means we choose to glorify Him in every way we can, regardless of personal cost. And there is a cost. We glorify God. Nagbibigay tayo ng luwalhati sa Panginoon sa pamamagitan ng the way we speak, yung mga habits natin sa workplace natin, sa trabaho natin, mapapagkatiwalaan ba tayo? Dumadating ba tayo sa oras? Masipag ba tayo? Amen? That's walking with God. Amen? Praise God. Walking with God also means we cannot also walk with evil people as companions. Kung yung mga kasamahan natin ay nararamdaman mong dinadala ka sa kasamaan, sabi, Brad, minsan lang, sumama ka na. Wala naman nakakakita, hindi maalam ng pastor mo yan. Halika na. Pagka gano'n ng mga companions, sasabihin niya, no, in the name of Jesus. You say no to the devil. Amen? Praise God. Maaari tayong makisama, wag lang tayong makisama. I remember si Bishop Jay, nandito siya ngayon. Yung testimony niya, he used to drink a lot. Umiinom siya. Malakas siya uminom. Dahil sa opisina nila, ganun ang environment. Dumating yung araw, some 36 years ago, na born again si Bishop J. Hindi pa siya bishop ng syempre. Na born again siya. At alam niyo, ang unang nangyari, nawala siya ng gana sa pag-inom. Ang pangit daw ng lasa. Pag umiinom siya, tinry niya, ang pangit ng lasa. Nawala na rin siyang gana sa pagsisigarilyo. Dumating yung panahon, nandun na yung mga kabarkads niya, na after sweldo, lumalabas sila. Diba? Siyempre, alam na nila na born again na yung kaibigan nilang gwapo. Diba? Hindi na umiinom sa, anong nangyari sa'yo? Lahat sila umiinom ng beer, si Bishop J umiinom ng Sprite. Di pinagtatawanan siya, tapos nagsishare siya ng Word of God. Sandali ka lang dyan. Babalik ka rin. Diba? So talagang, he made a stand. Sabi niya, I want to walk with God. Kahit yung sigarilyo, binibigay siya, yung mga imported na sigarilyo, ayaw na niya. Nawala na siya ng gana. Ang baho-baho daw. Diba? Amoy impyerno daw yung smoke na naaamoy niya. Totoo naman yun, di ba? Pag may kausap kayo naninigarilyo, kasi hindi naka-toothbrush. It's halitosis. Baho talaga.
Nung nawala na rin siya ng gana, so kahit anong ibigay sa kanya, tinutukso siya niya. Wag na. God bless you, sabi pa niya naman. Alam niyo, sa grupo na yon, 3 ang na-born again. Yung isa namatay na. Diba? Praise God! Hallelujah! We walk with God. We make a stand. Dapat silang masama natin, hindi tayo makisama sa kanila. Makikita naman nila eh. Yan ba yung nagbabible eh, umiinom din naman? Alam niyo, sabi ng Bible, pag umiinom ka, maghihirap ka. Yung pag-inom ng alak, maghihirap ka. Pag ikaw ay nagsusugal, maghihirap ka. Nakalagay na yun eh. Diba? Kaya wag tayo magtaka. Diba? Kasi, bisyo ko na yun eh. Hindi ko naman, nanginginig ako pag hindi ako nakakasugal. Ganon. Tsaka pag hindi ako uminom, nanginginig ako. Bandage na ang tawag dyan. Hawak ka na ng demonyo. Ba't pwede tayo makawala sa mga panikalang ito sa pangalan ni Jesus? Amen? Amen. Kaya nga sa church natin, meron tayong Encounter God Weekend. Ito yung time na nagkakaroon tayong deliverance. Nasosurrender natin lahat, napupuksan natin, natatanggal sa pangalan ni Jesus ang mga bagay na ito, yung mga karumal-dumal sa ating mga buhay. And we choose to walk with God. We choose the narrow road over the broad way to destruction. Yung pag-walk natin sa Panginoon, paglakad natin, minsan makikita mo may Broadway, nandun lahat yung mga lasingan, di ba? Nagtatabako, nagliyosi, para mga socialers, pero hindi nila alam yung lungs nila, kulubot na, itim-itim na, mamayang pati emphysema na, pinakamasakit na sakit yun. So we choose to take the narrow road. Hindi common, but you know, yung narrow road na yun, there is blessing in that narrow road. Amen? When you choose to walk in that road, grabe ang gagawin sa inyo ng Panginoon. Amen? Kayo magiging standard ng blessing ng Diyos sa ating mga buhay. We don't live to please our sinful flesh. Kasabi ko niyan kanina, isa nagiging amo natin ang laman natin. Hindi natin mapigilan mag-chismis. Hindi natin mapigilan na manira, mangutang. Hindi natin mapigilan, parang kasama na yan ang buhay natin. Pero lahat ng yan ay matutuntukan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Romans 13:14. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Sa pagising natin sa umaga, pagbuka ng ating mga mata, sabihin natin, salamat po, Panginoon. Kung makakaluhod ka, lumuhod ka sa Panginoon. Panginoon, salamat po. At sa araw na to, sinusuot kita, Panginoon. Put on the Lord Jesus Christ. And surrender yourself to God, Lord. Sa iyo ko, Lord. Ang aking pag-iisip, ang aking puso, ang buong pagkatao, ang aking mga paa, sa iyo, Panginoon. Ang aking mga kamay, ang aking bibig, magsasalita, Panginoon, ng mga bagay-bagay na magdadala ng kalulutian sa iyo. That is how to walk with God. Amen? We seek to eliminate from our lives everything that does not enhance our walk with Him. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen? And we apply 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Lahat ng gagawin natin, we do it for the glory of God. God's ways are reflected in our thoughts, our actions, our motivations, and our life choices because we spend so much time with Him. Amen? So lahat ng ating mga desisyon, we consider the Lord. Pag tayong decide na hindi natin kinoconsider kung ito ba'y kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Praise God. So yan po, we walk with God. And it is not difficult to identify people who walk with God. Yung mga tao na naglalakad, although we're not perfect, wala pang perfect, pero yun ang desire natin to walk with God. Nakikita natin yan, yung contrast to the world around them. Diba? Para daw mga bituin sa langit na madilim. Diba? Minsan pag titignan ninyo yung atmosphere, makikita nyo madilim yung langit.
Pero may mga kumukutitap na bituin. Ikaw daw yun. Na lumalakad sa Panginoon. Kahit sa kadiliman, ikaw ay magniningning. Kahit sobrang dilim na yan, kung ikaw ay naglalakad kasama ang Panginoon, magniningning ka parang bituin. Amen! Hallelujah! You are a star. Kahit hindi ka na mag-artista, star ka pa rin ni Lord. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. That's the result of our walking with God. Makikita nila ang difference at mag-iisip yung mga yan. Amen? Kagaya po ni Pablo at ni Pedro, ni Peter, at saka si Juan, nung sila'y nahuli dahil nagpipreach sila ng gospel. Okay? Yung mismong council, nagtaka sa kanila, sabi niya, anong klase mga tao to? There's boldness in them, there's much goodness in them, and they recognize them as men who had been with Jesus. Sabi, mga tao na to nakasama si Jesus. Kaya nagkaganyan na rin sila. Diba? Acts 4:13. Kapareho po kung kilala niyo si Brother Benny sa 8 o'clock family, yung kanyang testimony, si Brother Benny ay isang mokong sa kanto. Lasinggero, sugalero, ano namang ginagawa niya. Wala siyang kapag-apag-asa. Nang sinang-sira yung buhay niya, nagsasyapo pa siya. Ngunit isang araw, ay kinuha, kilala niya ang Panginoon. At nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Benny. Dinisar niya na siya'y maglakad kasama ng Panginoon. Dahan-dahan naglalakad siya. At yung church, tinulungan siyang maglakad. Kaya yung mga nagko-consolidate sa inyo, magpasalamat kayo sa kanila. Huwag kayong maiinis kung kayo tinatawagan, nag-iiba pa kayo ng number. Doon sa registration, iniiba yung number para hindi kayo matawagan. Alam niyo, pag tinatawagan kayo, pinagpe-pray kayo, tinutulungan kayo. Amen? Pagmamahal ng Diyos yun. Imagine yung pinagpe-pray ka, sa Lord galing yun. Amen po ba? Yung binibisita ka sa bahay, pag may sakit ka, pag pray ka, kung may problema ka, maaari kang umiyak sa kanyang shoulders. Alam niyo, si Brother Benny nagbago. Nagkaroon siya ng trabaho, naging messenger siya. Nakamotorsiklo siya, naging messenger siya dahil gumaganda na yung attitude niya sa buhay. At nagkaroon na siya ng magandang asawa sa church na to. So, lalo siyang lumakad sa Panginoon. Hanggang isang araw, di ba? Nadisgrasya po siya, binangga siya ng jeep. Maayos naman yung kanyang pagmumotor, binangga siya. Tinry siya patayin ng kaway, pero siya ay buhay na buhay, naka-recover. Amen. At dahil sa kanyang paglalakad sa Panginoon, alam niyo pong nangyari? Yung kanyang boss na impress sa kanya, sabi niya, ibang klase itong tao na ito, mapapagkatiwalaan. Alam niyo ngayon, si Brother Benny, hindi na siya messenger. Siya ngayon ang boss ng mga messengers. Meron siyang tao, 100 people. He manages 100 people. Okay, at yung mga tao yan, pag 8 o'clock, kaya marami sa 8 o'clock, dalag-dalag niya yung mga tao na mag-attend kayo ng 8 o'clock, nandito ang daming motor pag 8 o'clock in the morning. Dalag-dalag niya. Kasi boss siya. Hello? From Mokong to a God walker. Amen? Praise God, nagbagong buhay niya. Sabi niya, hindi ko na, yung kasayahan niya. Siyempre may problema, pero nakikita mo sa kanyang buhay na siya ay enjoy na lumakad kasama ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. When we walk with God every day, the world cannot help but recognize that. Na nakikita po ng mundo. In spite of our imperfections and lack of knowledge, in some areas, we have been with Jesus. Alam nila na born again ka. Pag na tayo magtago. Amen. Nakikita yan sa mga ugali natin. So naisin po natin lumakad kasama ng Panginoon. Kadalasan ay hindi tayo makalakad ng matuwid. Nadadapa, natitisod, natutumba, nahuhulog. Subalit alalahanin natin na kasama natin ang Diyos, tutulungan tayo makabangon, even sa hapong ito. Amen. Marahil marami tayong daladalang mga kabigatan,
na pumipigil sa paglakad natin kasama ng Diyos. Parang sinasabi natin, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi ng Diyos, sino nagsabi sa inyo hindi ka karapat-dapat? Hindi mo ba alam ng aking anak na si Jesucristo ay namatay na para sa iyo? Amen. Ikaw ay karapat-dapat na lumapit sa akin. Amen. Amen. So kung sa hapong ito, may narinig kayong mensahe o salita ng Diyos na sinasabi niyo, kailangan ko yan, nais kong maglakad na kasama ang Panginoon. Maraming may religion tayo, that's okay. Pero palalimin po natin ang ating paglakad sa Panginoon. This is not about structure or ritual or routine. This is a personal relationship with God na makakatulong sa ating buhay. Amen. So kung sino man po ang ang unang step po niya, ng unang hakbang, ay tatanggapin natin si Jesucristo sa ating puso, tatalikod tayo sa ating mga kasalanan, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, at lalapit tayo sa Kanya. Kikilalanin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay.